May planong pabilisin ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa Biyernes. Pabor ang organizers pero priority raw ang seguridad ng libo-libong deboto. Para bigyan ng mukha ang balita, makakausap natin live mula sa Quiapo si Mobile Journal Francis Rivera. Francis, kamusta ang paghahanda riyan? Pops J, ilang araw na nga lang bago ang taunang pista ng Jesus Nazareno, kaya naman tuloy-tuloy na ang preparasyon nila dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene dito sa Quiapo. Sa darating na ika-9 na Enero, libo-libong devoto ng Simbahang Katolika ang babaybay muli sa mga kalsada ng Maynila upang makiisa sa pista ng Jesus Nazareno. Kaya naman bilang paghahanda, naglilinis na ang Engineering Department ng Manila LGU sa paligid ng simbahan. Pinipinturahan na ang mga poste. Bukod dyan, patuloy din ang pagroronda ng mga kapulisan dito. Mula mamayang gabi ay papaalisin na muna ang mga nagtitinda sa kahabaan ng Villalobos at Carriedo upang maging mas maluwag ang kalsada para sa magiging traslasyon. Ang simbahan naman, puspusan din ang paghahanda para sa taong ito. 6 na buwan daw ang naging preparasyon nila para rito. Hindi raw nagkulang ang kanilang coordination sa mga interagency at LGU ng Maynila upang mas mapaayos at maging banal ang pagdiriwang ng kapistahan. Paalala rin nila na hindi na maaaring sumampas sa andas at hanggat maaari, wag na raw magsama ng mga bata sa araw ng traslasyon. Ngayong taon naman, merong itinalagang Ihos Police o Pulis ng Panginoon kung saan pangungunahan nila ang daloy ng andas. Dagdag pa nila, mas mainam kung mas maikli ang oras ng traslasyon pero hindi raw nila i-compromise ang safety ng mga debotong dadalo sa Biyernes. Narito ang bahagi ng pahayag ni Father Robert Arellano, Traslasyon 2026 spokesperson. May mga maaaring negative connotation ng mga tao pagka narinig agad ng pulis. Kasi baka isipin nila, hahawiin sila, huhuliin sila. Hindi po. Yung mga pulis po, ihos, kung tawagin natin, ay hindi sila naka-uniform ng kapulisan. Kung hindi ang nakalaga sa kanilang mga damit ay pulis ng Panginoon. Bakit ang mga pulis na ito na pinili ay mga ihos del Nazareno member na rin? Ibig sabihin sa pagiging membro nila ng ihos, kinuha sila dahil mga pulis upang sila yung pangunahing tumulong sa pagbabantay ng seguridad ng ating andas. Pops J, kahit ongoing yung mga activities para nga dito sa pista ng Nazareno, ay magpapatuloy din yung mga spiritual activity naman, katulad nga ng mga pahalik at pagbabasbas ng mga imahe, panyo at mga kalendaryo. Ganun din yung confession sa loob ng simbahan. Pops J. Francis, anong oras ba magsisimula ang traslasyon sa Biyernes? Pops J, ayon dun sa nakausap natin, no, sa pamunuan niya nito at sa organizer nito ay magsisimula yan usually after ng mass sa umaga. So mga between 5 a.m. to 6 a.m. sa January 9. Okay, Francis, anong reaksyon ng mga deboto sa planong mapabilis yung traslasyon? Pops J, nung nakausap natin yung mga ilang deboto dito sa Quiapo, at yung ilan kasi sa kanila pabor din, no, kasi nga mas maaga rin sila makakauwi, lalong-lalo na yung mga deboto na luluwas pa ng Maynila para nga dumalo dito sa taunang traslasyon, no. Pero yun nga, mahalaga pa rin, no, at ginigiit pa rin naman ng ating pamunuan dito sa Quiapo, no, na mas mahalaga pa rin syempre yung safety ng mga deboto na dadalo dito sa traslasyon. At yun nga, nasabi rin kanina ni Father, no, na kaya minsan tumatagal, ibig sabihin daw nagkakaroon ng aberya along the way dun sa traslasyon o dun mismo sa andas. So hangga't maaari, sana wala maging aberya ngayong taon. Francis, may mga isasarang kalsada para sa pista. Kailan ba magsisimula yung mga road closure na yan? Ako, Pops, abiso na rin ito para sa ating mga kapatid na motorista, na simula nga January 8, 9 p.m. magsisimula ng ang road closures para doon sa mga
ruta na dadaanan nitong Andas o dadaanan nitong Traslasyon 2026. Kaya mas mainam, no, na planuhin ng araw, no, kung may pasok, may lakad kayo ng January 8 and 9, mas maganda kung planuhin nyo na raw ng mas maaga doon nga, no, at mas planuhin nyo na ng maaga yung mga dadaanan ninyong ruta, no, at makaiwas dito sa mga saradong daan. Pops J. Okay, Francis, meron daw bang mga hindi pabor sa agad na pagsasara ng mga kalsada? Anong dahilan yan? Pops J, isa dun sa mga naging dahilan siguro, no, at based dun sa mga report na nakuha natin ay yung maagang pagsasara, meaning nga mas maaga silang maghahanap ng ruta kung saan sila papasok dahil January 8, 9 p.m. Itong mga to ay mag-uuwian pa lang daw at ganun din yung kinabukasan itong Friday na magsisipasukan naman, no. Kaya medyo hassle, kaya ang abiso talaga sa kanila maghanap na ng alternatibong ruta para nga makaiwas dito sa mga saradong daan. Francis, ano naman raw ang kaibahan ngayong taon ng pista ng Jesus Nazareno kumpara sa ibang taon? 6 na buwan kamong pinaghandaan ito ng simbahan. Yes, Pops J, una na nga dyan yung in-explain nga, no, yung inintroduce sa ating kanina, itong mga Ius Police o Police ng Panginoon, no, parang PNP lang, no, na at sila nga yung mangunguna dito sa Andas, no, at sa Traslasyon, kasi itong mga ihos na rin na to ay mga deboto at member din talaga ng ihos, no, kaya sila na yung mga itinalaga para nga manguna dito sa Traslasyon o dito sa Andas, no. Ganun din, no, Pops J, magkakaroon lang ng maliit na pagbabago lalong-lalo na sa pila ng pahalik o no doon sa may Quirino Grandstand, no, kasi imbis na doon sa may Katigbak ang exit point, parang iikot na sila, no, kung saan sila kung saan yung entry point, doon na rin yung magiging exit point ng mga deboto para hindi daw magkumpul-kumpul yung mga deboto na nag-iintay at nagdadasal doon sa gilid. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Francis Rivera.